Kinumpirma ng PNP Maritime Group sa Senado na gawa sa China ang natagpo ang underwater drone sa Masbate nitong Disyembre. Yun na lang, mahirap daw matukoy sa ngayon kung saan ito galing dahil wala ring bansang umaako rito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Inakala ng mga mangingisdang ito na boya o bomba ang nakuha nila sa dagat ng San Pascual, Masbate noong December 30. Nadaanan po namin yung kala ko po ay ano lang, buya-buya lang. Nung nalapitan na namin, nakita ko po na may malaki palang katawan. Nasisi ako, sabi daw, bomba daw. Bomba na, pinasampa pa. Sabi ng kasama ko, wag ko hawakan yung kanya, antena, baka daw sumabog. Oo. Hindi ko rin hawakan. Nang i-turn over ito sa PNP at Philippine Navy, lumabas na submersible drone ito. It is a Chinese-made submersible drone. Sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that this is not commercially available but of a military grade. Kahawig umano ito nang ikinumpara ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa isang Chinese Sea-Wing Hai glider. May marking na HY-119 ang drone na nakuha ng mga mangingisda sa Masbate. Binanggit ko na yung ibig sabihin ng H1, Haiyin, 119, or a Sea-Wing glider. Galing po sa Taijin, China. That's an option, that's for sure. We can file a diplomatic protest, but the diplomatic protest needs to be supported by a formal results that came up by our Philippine Navy. Ito bang drone na ito is considered as a civilian vessel, autonomous vessel, o bahagi lang ng pagkasaliksik na nanggaling sa isang mothership? O ito bang drone na ito ay bahagi ng panghihimasok ng ibang bansa sa ating karagatan? Paniniktik, espionage. Based po sa open source, it's a data gathering equipment, and all information that this equipment can gather has commercial, scientific, and military use. Can conduct mapping of the subsurface. All of those are important for any countries that has subsurface capability, subsurface warfare capability. We are treating it as a national security matter. Pero wala pang makasuhan o maiprotesta ang gobyerno natin dahil walang bansang umaamin na kanila ang drone. We have not received any information, as expected, from any foreign state to claim ownership of the submersible. If China asks it, we're gonna protest instead. Kung inyo yung drone yan. Sabi ng DND, mahirap tukuyin kung saan galing ang drone dahil hindi alam kung kailan ito ni-release at sumusunod lang ito sa agos ng dagat. Bago nito, may 4 na kaparehong insidente na rin daw na namonitor ang gobyerno. Maaaring mas marami pa, pero limitado ang anti-submarine warfare capability ng Philippine Navy habang wala namang kapasidad dito ang Philippine Coast Guard. Ito bang ganito ay pwedeng manggaling sa monster ship? Yung monster ship na loitering ngayon doon sa Bao de Masinloc. All platforms, sir, tulad nga sabi niya, sir, it can be dropped from the air, it can be launched probably for another submarine or from a surface vessel. So everything, sir, is a possibility. Tuloy pa ang investigasyon ng Philippine Navy. Natatagalan ito dahil iniingatang huwag masira ang drone habang dinidestrongka ito. Kumbinsido ang Department of Foreign Affairs na hindi ito hihingi ng China. If they ask it back, may ibig sabihin yun. Baka may data na ipit sa loob. Baka there's something dangerous there. Aba, kung mag-withdraw sila sa Scarborough Shoal, kung withdraw nila yung monster ship, i-withdraw nila yung mga ships na nag-aharas sa atin sa pag-supply sa Sierra Madre, we might consider it, but they're not going to ask it back, sir. Because it's admitting that they're violating our territorial sea. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
Dumami ang mga Pilipinong minsang nakaranas ng gutom at walang makain sa pagitan ng Setyembre at Disyembre noong 2024 base sa survey ng Social Weather Stations. 25.9% ng mga sinurvey mula December 12 hanggang 18 ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger sa nakaraang 3 buwan mula nang tanungin sila sa survey. Mas mataas yan sa 22.9% ng mga tinanong sa katulad na survey noong September 2024. Ang pagkagutom base sa December survey ang pinakamataas mula nang maitala ang record high na 30.7% sa gitna ng mga lockdown noong COVID-19 pandemic. Kung pambuong taon naman ang pag-uusapan, doble ang nagsabing minsan silang nagutom at walang makain noong 2024 kumpara noong 2023. Malapit din ito sa record high noong 2020. Pinuna ng ilang kongresista ang planong pagpapatupad ng 58 pisong maximum suggested retail price sa imported premium rice. Sa gitna niyan, tinitignan na rin ang posibilidad ng pagdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa January 25, ipatutupad ang maximum suggested retail price na 58 pesos para sa kada kilo ng imported premium rice para mapababa ang presyo ng bigas. Pero ngayon pa lang, inuulan na yan ng batikos mula sa ilang kongresista. Bakit natin i-benchmark sa imported? So, mas lalong nagmamahal ang presyo ng domestic rice. Ang sinasabi natin, give the domestic farmers an opportunity to earn decently so that they will keep on planting rice. How can we control the price of rice when the agency that is supposed to guide us is pegging it at a high price? Nagkaroon ng pagsasamantala kasi nga bumababa na nga yung presyo noong bigas. 'Di ba? Kung magpepeg tayo ng 58 na maximum suggested retail price. So kahit na kinuha ko ng mura 'yon, may ano ko 'yun ng 50. Sagot ng Agriculture Department, may namomonitor pa silang bigas na lagpas 60 pesos kada kilo. Yung pong maximum retail price is a kind of a number, a starting number sa dahan-dahan na pagbaba. Halimbawa, yung premium rice is already priced at 58, yung pinakamahal. Siyempre po, wala pong, yung pong mas mababa ang kalidad nun, naturally, bababa po yun. Ang napag-usapan po namin doon ay hahanapin natin yung puhunan tapos we add around 8 to 12 pesos markup based on the imported landed cost po. And then, yun po yung maximum dapat na makikita natin. Pinuna ng komite na kaya mataas ang presyo ng bigas ay dahil sa maraming layers sa supply chain na may kanya-kanyang patong sa presyo. So halos 11 pesos na po mula sa wholesale price. Kailangan ma-shorten, mabawasan yung supply chain na ito na added cost. Yung sa pagpapa-exit po nung sa value chain, yes po, we agree na it will down to the benefit of consumers. Ang iba pang posibleng gawin para mapababa ang presyo ng bigas? The National Price Coordinating Council met yesterday and we are looking at yung possibility po of declaring that there is an extraordinary increase in prices to allow the DA Secretary to declare a food security emergency. But we're still working on the resolution. So in principle, yes, Mr. Chair. They are in agreement, unanimously, I would presume, Yes, Mr. Chair. that there is an emergency situation. Yes, Mr. Chair. Pag hindi po sumunod yung presyo sa pababa, then we will use Section 6 of the Price Act where there will be a price cap. And this time, we will be recommending to the President to put a price cap. Bukod dyan, kinukonsidera na rin ang MSRP para sa ibang klase ng bigas. Is it possible, sir, that we set an MSRP for premium, we set an MSRP for well-milled, and we set an MSRP for regular para medyo mas mabilis or mas immediate ang pagbaba ng presyo ng bigas, Mr. Chair? Yes, sir. That's being considered po. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok,
24 oras. Kalaboso ang 5 gumagawa umano ng singsing gamit ang 10 pisong barya sa Siquijor. Ibinebenta umano nila yan sa halagang 1,500 pesos bawat isa. At nakatutok si John Consulta. Nakarating sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang TikTok video na ito ng isang dayuhan sa Siquijor kung saan ang mga turista inaalok na gawing singsing ang isang 10 pisong barya. Pinapili pa raw siya ng design at pagkalipas ng ilang minuto, nakagawa na ng singsing ang mga lalaki sabay singil sa dayuhan ng 1,500 pesos. Kasama ang CIDG undercover, nagpanggap silang turistang buyer ng mga singsing na gawa sa barya para personal na masaksihan ang modus ng mga subject. Ang grupong ito, they do operate more like assembly line. 3 hanggang 5 tao ito. Meron yung pupukpok, tatanggal ng inner core, and then pupukpokin ito, ima-mold niya, hanggang sa ma-form into a circular pattern. Meron yung puputol, meron yung magpa-polish, and then meron yung magde-design. Nang maiabot na ang bayad, sabay-sabay nang inaresto ang mga target. Na-recover sa 5 inaresto ang mark money at mga gamit sa paggawa ng singsing. Ayon sa BSP, lubha raw nakakasira sa ating mga barya ang ginagawa ng mga suspect. In a day, they can produce 30 to 40 rings made out of the inner core of the 10 peso coin. At title ng batas na ito, Presidential Decree number 247, is the defacement or mutilation, the tearing, burning, or destruction of legal tender, banknotes, or coins. So kasama dito yung nasa sirkulasyon ng barya. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na nakakulong sa San Juan Municipal Police Station sa Siquijor. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pasintabi po sa mga naghahaponan, maselan po ang ating tampok ngayong gabi. Nakilala ng GMA Kapuso Foundation ang magkapatid na pinahihirapan ng karamdaman dahil sa maliliit na bukol na lumitaw sa kanilang katawan. Ano kaya ang kanilang kondisyon at ito ba'y magagamot pa? Sa araw-araw na paglilingkod sa simbahan ng magkapatid na Kaloy at Angelina, araw-araw din nilang panalangin ang kanilang paggaling. Yan din ang hiling nila sa nalalapit na pista ng Poong Santo Niño. Ang magkapatid kasi, tinubuan ng maliliit na bukol sa katawan. Nawalan ako ng kumpiyansa, maliligaw ko ng babae, parang pinanghinaan ako ng loob. Binubuhos ko na lang yung aking sa paglilingkod sa Panginoon. Si Angelina halos mabalot ng bukol ang buong katawan at mukha. Kahit ganito pong kondisyon po, ako po may hanap buhay. Dahil sa kanilang kondisyon, hindi na sila nagkaroon pa ng sariling pamilya. Hinala nila na mana nila ito sa kanilang ama na may ganito ring kondisyon. Isang beses lang daw nakapagpa-check up si Angelina pero wala ring nangyari. Si Kaloy naman, ni minsan hindi nakapagpatingin sa doktor. Para malaman ang kondisyon ng magkapatid, dinala sila ng GMA Kapuso Foundation sa isang espesyalista. Sila ay merong neurofibromatosis, isang uri ng sakit kung saan nagkakaroon ng iba't ibang mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Actually, tumor to ng nerves. No? Pwedeng number 1, pwede siyang inheritance or namamana siya. Another way naman, this is due to spontaneous mutation. Wala pareho yung magulang niya, nagkaroon siya bigla ng mutation. At present, wala talagang treatment for neurofibromatosis. Pwede naman tanggalin ito, inooperahan naman natin. Dahil siya ay tumors of the nerves, may possibility pa rin bumalik. Nakatakda silang operahan sa susunod na linggo. Mga kapuso, kung kayo po ay taga Metro Manila at may napapansing bukol o cyst sa katawan na hindi cancer, nunal na nangangati, nagdudugo at lumalaki, may goiter o bosyo, maaaring tumawag kayo sa GMA Kapuso Foundation para sa isasagawa nating project, ang Operation Bukol Katwang, ang Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang lahat po ay sasailalim sa screening kung pwedeng operahan ang mga bukol ninyo.
Sa ating ulat panahon, inulan at binaha ulit ang ilang bahagi ng Mindanao. Napoy mga balay dara sa likod, burutanan. Ganyan katindi ang ragasan ng ilog sa Malita, Davao Occidental kaninang umaga. Sa lakas ng agos, pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay at gusali. Sinuspindi rin ang mga klase sa ilang bayan ngayong araw. Noong nakaraang linggo lamang, naranasan din ang pagbaha sa kaparehong lugar kasunod ng malalakas na buhos ng ulan. Sa Coronadal City naman, pinagdulugang buhatin ang motor na iyan para makatawid sa kalsada. May natumba kasing puno at humambalang sa daan dahil sa matinding ulan at hangin. Agad itong nirespondihan ng barangay. Easterlies ang nakaapekto sa Mindanao at nagdulot ng thunderstorms na naging dahilan ng masamang panahon. Tuloy-tuloy itong iiral kasabay ng amihan. Sa banggaan ng mainit at malamig na hangin, muling nagbabalik ang epekto ng shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan bukas sa Northern Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa Eastern at Western Visayas, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Mataas pa rin ang tsansa ng baha o landslide dahil sa heavy to intense rains. Sa Metro Manila, mababa sa ngayon ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung may lakad bukas. Abiso naman sa mga mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat. Malalaki ang alon at hindi ligtas maglayag sa halos lahat ng baybayin sa Northern Luzon.